Galing. Anong ginawa nila? Tinutusok nila. Tibay nito, pre. Dobi, no? Pero ilan ka na yung napatay dito? Ay, hindi. Noong unang panahon. Siyempre, nagira. Ito. Okay. Para siyang ano. Siguro mga Amerikano dito, pre, dati. Ganun dyan. Hanggang dyan. Pupot nila yan. Wala, tibay. Hindi guguho ito. Bato na panas ito. Ang tibay nito. Hindi naman naman, oh. Ang ba-adobe. Paano na tinibag yan, oh. Guys. Ay, may bata sa loob ng bundok, oh. Ito, pahingahan. Silence, please. Guardia dito, pre. Guardian, nakaabang din. Kaabang. Malapa din dito, pre. Sa Bukana. Bukana. Truck. Ang paano. Ang lakas. Oh, may mga pangalan na. Sokit. Ano yan? Mahal. Mahal. Mahala. Mahal kita, Eva. Tipi ng pagpuhukay nila, no? Grabe katigas. Naghukay nito, wala na. Pre, ang naghukay niyan, wala na. Wala na. Iba yun. Ano kaya dito sa likod? May kuiba din doon, eh. Tingnan mo kung gaano kakapal ng bakal, bato. Tubig. Tubig yan. Malangis ka dyan. Petron. Ang init din. Ang mapuno dito. Dito yung tinambak na yung mga ano, hinukay doon. Hinukay nila na. Dito rin tinambak. Paano nila nahatak nila, pre, no? Hindi ka lang bako. Hmm? Bako? Walang bako sinauna, eh. Pwede rin dito, sir? Sa kabila na lang po kasi pag ano po. Paikot. Diba? Tourism. Kuiba ba? Kuiba.
Wow, laki ng bato. Mga okit. Buhay pa kasi ang hobby mo. Maokit sa bato. Ano? Nung pinasok po Apo. Mga kwento po. Fox story. Puro mukha ni Uni. Oh. Maganda pasukin ah. Maliit ang ano, butas. Tambayan to ng mga ano siguro dati, no? Hapon. Kuta nila. Kung naging kuta to, iba. Maluwag daw sa loob yan. Sabi. Ba't ayaw nila pa pasok? Huwag lang po masyadong sandalan. Oo nga, baka Apo. Sir, gaano ka layo, sir? Parang huli. Lagi huli. Ganun ka-strict. Sige po. Kasi, Okay po. So, antay lang po natin yung iba din. tapos isang Mudalang entrance. Ano po ang ano natin? basta kung hindi ka muna mag-start. Okay, sige po. 5 minutes. Yung Ano yung back camera na ginamit mo? Anong hindi mo palitan mo. dito na lang po. Ito yung nagadata namin sa ano. Yun, no? Iba. Naririnig naman po. Opo. Okay, sige po. Actually, we are inviting po. Wag lang pong gusto nyo doon. Balik po ulit kayo. Sabay nag-utos eh. Okay, so good morning. My name is Ragan Santiago. I'm the Museum National Museum of the Philippines dito. Ang unang pinangarang petroglyphs site. Siguro po umpisa po muna natin. I-define po muna natin what petroglyphs is. At ano yung ginagawa po ng petroglyphs. Ito po ay, yung pong salitang petroglyphs ay derived po in two Greek words, petro and glyphs. Ang petro po ibig sabihin rock. Ito po siya. And ang glyphs naman po ay carvings. So basically po, ang makikita natin dito, mga drawings po, mga images na nakaukit po sa bato. Ito po yung mga yon. So ito, human-like, animal-like. Ito po yung lizard-like na sinasabi nila, and this one is the human-like. Usually po, ang petroglyphs, ito po ay isang kwento ng mga bagay na nakita nila. And i-convert nila o translate nila through drawing. Ang ginagawa po nito ay nagkukwento. Kaya po ang category po niya ay kino-consider po siyang form of art. Hindi po siya as a form of language. So sa language po, katulad ng hieroglyphs, ito po ay form of writings na pwede mong i-translate or i-decipher kung ano yung mga nakadrawings doon. So may definite meaning each figure or images na makikita mo sa hieroglyphs. This one po, medyo subjective po siya. Pwede pong ang mga drawings na to ay kung ano lang yung nararamdaman or nakita ng artist mismo. So mahirap po siyang bigyan ng meaning. So sabi nga natin, subjective siya. Okay, eto pong ang mga binangonan petroglyph site ay na-discover po ni Carlos Botong Francisco noong 1965. Quite accidental po, may mga kasama siyang Boy Scout, sumama siya sa camping
tour ng mga Boy Scout na yon. Then, eto po yung destination nila kasi camping site po talaga siya ng mga Boy Scout ng mga panahon na yon. And habang yung mga Boy Scout po, pagdating nila dito sa site na to, prepare nila yung mga camping gears nila, si Botong Francisco ay humiga somewhere po dito. And according sa kanya, nung paghiga po niya, pagtingala niya, nakita niya itong mga drawings na to, na nakaukit nga sa dingding ng rock shelter na to. So siguro, dahil po si Carlos Botong Francisco ay isang artist, at siya po ay malalim ang kanyang sa mga bagay na to, ang description niya po dito sa mga drawings na to ay very primitive in quality. So because of that, meron po siyang mga naiisip na maaring ito ay may kinalaman sa kanilang culture dito sa lugar na to. So nireport niya sa National Museum for further study. The same year po, in 1965, pumunta po ang National Museum dito to conduct the study. Ang una po nilang ginawa pagdating sa site na to, nilinis nila yung buong rock shelter. Kung mapapansin nyo, may mga ugat, may hanging vegetations, kinut off nila yan. Ang nakita po ni Carlos Botong Francisco ay isang portion lang. Pero nang natanggal yung mga ugat, na-expose po siya. Ang petroglyphs po ay mag-start dito. Ito po yung laser. Hanggang doon po yan. Nakikita nyo pa rin po yung laser. Hanggang doon po. Although yung laser po hindi makaabot na doon. Kung makikita nyo, meron po siyang fence. Malapit po doon. Pagkatapos po nila malinis at na-expose yan, binilang po nila na yung mga drawings na to. And they found out 127 figures, and out of 127 figures, may 51 distinct figures. So yung 51 distinct figures na yun, ang suggestion ay gawa ng different individuals at a different time or period of time. Hindi po siya isang bagsakang ginawa. Isang example po niyan, ito pong lugar na to, kung makikita niyo po, nagkapatong-patong na po yung mga human-like figures. Meron po sa lugar na to, although maliwanag po kasi hindi makita masyado, yung kamay niya, pumatong doon sa kabilang figures. So pagkatapos po magkapatong-patong yan, umusod sila papunta rito. May makikita rin po kayo na medyo mas mababaw na compared to others. Yung po mas mababaw, indication po yun na medyo yun yung naunang ginawa. Kasi ito pong klase ng rock na to ay porous. So each time po mahahawakan yan, kahit hindi mo siya hawakan, nagbabawas yan sa yung surface niyan kasi powderous po yan. Kaya dun po nila na-identify yung mas matanda at mas batang part. At pagkatapos po nun, ginather nila yung similar drawings found within the Philippines and nearby countries. And it appears po, halos yung mga drawings na nakita nila, na nakita sa ibang lugar, ay pumapatungkol sa mga rituals. So nagkaroon po ng idea at the time po nag-conduct po ng study si Dr. Jesus Peralta. According sa kanya po, similarities ng mga drawings found ay pumapatungkol sa mga rituals. So marami po siya nakitang gano'n. And in 1973, siya po ay na-declared as National Cultural Treasure of the Philippines for being the oldest art in the Philippines. That's in 1973 po. Pero ngayon po, hindi lang po namin alam kasi marami na pong nakita ngayon kung officially meron na pong declared na iba. Pero ang ginagamit po lagi namin is still considered as one of the oldest art in the Philippines. Bakit po nasabing oldest art? Kasi after po nilang mabilang, mabigyan ng konting association sa mga figures, ang ginawa po nila, nagkaroon sila ng archaeological excavations. Kung makikita niyo yung flooring namin, nitong mismong petroglyph site, may mga bakas ng pinagukayan. Nakakuha po sila dyan ng mga stone tools. Pero hindi rin po pwedeng sabihin na yung mga stone tools na yun ang ginamit sa pag-uukit. Ang ginawa pong klase or method ng pag-date ay in-establish po kung kailan ginamit yung mga stone tools na to. So kung ito pong mga stone tools na to ay ginamit during late Neolithic period, which is 3000 BC, ibig sabihin may tao nang pumunta rito. Dala-dala yung mga tools na yon at iniwan or naiwanan itong mga tools na to. So ang pinapakita lang po doon, yung pong human activities or
establishment po ng human activities dito and human presence. So kung dahil itong mga drawings na to ay maaring gawa ng mga taong yon na pumunta rito. Ang tawag po sa method ng dating na yon is dating through association. In-associate po namin si stone tools, in-establish na may tao, since itong mga petroglyphs na to ay gawa ng tao, maaring ito yung mga tao. So dahil po dun sa date na yon, na-declare po siya na oldest art in the Philippines in 1973. And in 1985, the National Museum nominated this site to UNESCO World Heritage Site. But until now, tentative list po siya. Although may mga siguro kailangan lang natin i-meet pa ng mga requirements, yun lang. And after nun po, noong 1996, once again po, tayo ay na-include sa Limelight, International Limelight, dahil po siya ay na-vandalize. So, makikita nyo po sa bandang baba ng rock shelter na yan, may mga alphanumeric figures, siya po ay na-vandalize ng mga unang pumunta rito na hindi nila alam yung cultural significance nito. So, hindi rin natin sila pwedeng sisihin kasi wala naman po talagang proper na management noon. So, walang nagsasabi sa kanila, nag-i-inform na ito ay national cultural treasure. So, ang tendency po, human nature naman po yan, kahit tayo Pag binigyan namin kayo ng pagkakataong lumapit dyan, malamang isusulat niyo pangalan niyo No? Or ang gagawin niyo, hahawakan niyo siya. Kahit hindi niyo alam na powderous siya, naging part kayo ng pagkaputput, pagkabura, o yung deface na tinatawag namin. So, ito pa ang nangyari. Binigyan po kami ng grant para po i-conduct yung study, how to preserve. Kasi kung nakita po, ang number one factors ng pagkasira ay human, at dahil may mandate po ang National Museum to educate people, to inform them na merong mga ganitong traditions or culture, part ng culture natin, hindi namin pwede isara sa public para siya ay maproteksyonan. Bagkos, nagtayo po ng viewing deck to limit yung tao at na-appreciate pa rin nila yung petroglyphs. Yun po. So, any questions po tungkol sa petroglyphs? So far po? May tanong po ba kayo? Actually, we are inviting po. Wag lang pong gusto nyo gawin. Balik po ulit kayo. Sabay nag-utos Okay, so good morning. My name is Raganson Tiago. I'm the museum guide the National Museum of the Philippines dito. Ang unang pinangarang petroglyphs site. Siguro po, umpisa po muna natin. I-define po muna natin what petroglyphs is. At ano yung ginagawa po ng petroglyphs. Ito po ay, yung pong salitang petroglyphs ay derived po in two Greek words, petro and glyphs. Ang petro po, ibig sabihin rock. Ito po siya. And ang glyphs naman po ay carvings. So basically po, ang makikita natin dito, mga drawings po, mga images na nakaukit po sa bato. Ito po yung mga yon. So ito, human-like, animal-like. Ito po yung lizard-like na sinasabi nila, and this one is the human-like. Usually po, ang petroglyphs, ito po ay isang kwento ng mga bagay na nakita nila. And i-convert nila o translate nila through drawing. Ang ginagawa po nito ay nagkukwento. Kaya po ang category po niya ay kino-consider po siyang form of art. Hindi po siya as a form of language. So, sa language po, katulad ng hieroglyphs, ito po ay form of writings na pwede mong i-translate or i-decipher kung ano yung mga nakadrawings doon. So, may definite meaning each figure or images na makikita mo sa hieroglyphs. This one po, medyo subjective po siya. Pwede pong ang mga drawings na to ay kung ano lang yung nararamdaman or nakita ng artist mismo. So, mahirap po siyang bigyan ng meaning. So, sabi nga natin, subjective siya. Okay, ito pong ang na binangon ng petroglyph site ay na-discover po ni Carlos Botong Francisco noong 1965. Quite accidental po, may mga kasama siyang Boy Scout, sumama siya sa camping tour ng mga Boy Scout na yon. Then, ito po yung destination nila kasi camping site po talaga siya ng mga Boy Scout ng mga panahon na yon.
And habang yung mga Boy Scout po, pagdating nila dito sa site na to, prepare nila yung mga camping gears nila, si Botong Francisco ay humiga somewhere po dito. And according sa kanya, nung paghiga po niya, pagtingala niya, nakita niya itong mga drawings na to, na nakaukit nga sa dingding ng rock shelter na to. So siguro, dahil po si Carlos Botong Francisco ay isang artist, at siya po ay malalim ang kanyang sa mga bagay na to, ang description niya po dito sa mga drawings na to ay very primitive in quality. So because of that, meron po siyang mga naiisip na maaring ito ay may kinalaman sa kanilang culture dito sa lugar na to. So nireport niya sa National Museum for further study. The same year po, in 1965, pumunta po ang National Museum dito to conduct the study. Ang una po nilang ginawa pagdating sa site na to, nilinis nila yung buong rock shelter. Kung mapapansin nyo, may mga ugat, may hanging vegetations, kinut off nila yan. Ang nakita po ni Carlos Botong Francisco ay isang portion lang. Pero nang natanggal yung mga ugat, na-expose po siya. Ang petroglyphs po ay mag-start dito. Ito po yung laser. Hanggang doon po yan. Nakikita nyo pa rin po yung laser. Hanggang doon po. Although yung laser po hindi makaabot na doon. Kung makikita nyo, meron po siyang fence, malapit po doon. Pagkatapos po nila malinis at na-expose yan, binilang po nila na yung mga drawings na to. And they found out 127 figures, and out of 127 figures, may 51 distinct figures. So yung 51 distinct figures na yun, ang suggestion ay gawa ng different individuals at a different time or period of time. Hindi po siya isang bagsakang ginawa. Isang example po niyan, ito pong lugar na to, kung makikita niyo po, nagkapatong-patong na po yung mga human-like figures. Meron po sa lugar na to, although maliwanag po kasi hindi makita masyado, yung kamay niya, pumatong doon sa kabilang figures. So pagkatapos po magkapatong-patong yan, umusod sila papunta rito. May makikita rin po kayo na medyo mas mababaw na compared to others. Yung po mas mababaw, indication po yun na medyo yun yung naunang ginawa. Kasi ito pong klase ng rock na to ay porous. So each time po mahahawakan yan, kahit hindi mo siya hawakan, nagbabawas yan sa yung surface niyan kasi powderous po yan. Kaya doon po nila na-identify yung mas matanda at mas batang part. At pagkatapos po nun, ginather nila yung similar drawings found within the Philippines and nearby countries. And it appears po, halos yung mga drawings na nakita nila, na nakita sa ibang lugar, ay pumapatungkol sa mga rituals. So nagkaroon po ng idea at the time po nag-conduct po ng study si Dr. Jesus Peralta. According sa kanya po, similarities ng mga drawings found ay pumapatungkol sa mga rituals. So marami po siya nakitang gano'n. And in 1973, siya po ay na-declared as National Cultural Treasure of the Philippines for being the oldest art in the Philippines. That's in 1973 po. Pero ngayon po, hindi lang po namin alam kasi marami na pong nakita ngayon, kung officially, meron na pong declared na iba. Pero ang ginagamit po lagi namin is still considered as one of the oldest art in the Philippines. Bakit po nasabing oldest art? Kasi after po nilang mabigyan ng konting association sa mga figures, ang ginawa po nila, nagkaroon sila ng archaeological excavations. Kung makikita niyo yung flooring namin, nitong mismong petroglyph site, may mga bakas ng pinagukayan. Nakakuha po sila dyan ng mga stone tools. Pero hindi rin po pwedeng sabihin na yung mga stone tools na yun ang ginamit sa pag-uukit. Ang ginawa pong klase or method ng pag-date ay in-establish po kung kailan ginamit yung mga stone tools na to. So kung ito pong mga stone tools na to ay ginamit during late Neolithic period, which is 3000 BC, ibig sabihin may tao nang pumunta rito. Dala-dala yung mga tools na yon at iniwan or naiwanan itong mga tools na to. So ang pinapakita lang po doon, yung pong human activities or establishment po ng human activities dito and human presence. So kung dahil ito mga drawings na to ay maaring gawa ng mga taong yon na pumunta rito.
ang tawag po sa method ng dating na yun is dating through association. Ina-associate po namin si Stone Tools, in-establish na may tao, since itong mga petroglyphs na to ay gawa ng tao, maaring ito yung mga tao. So dahil po dun sa date na yon, na-declare po siya na oldest art in the Philippines in 1973. And in 1985, the National Museum nominated this site to UNESCO World Heritage Site. But until now, tentative list po siya. Although may mga siguro kailangan lang natin i-meet pa ng mga requirements, yun lang. And after nun po, noong 1996, once again po, tayo ay na-include sa Limelight, International Limelight, dahil po siya ay na-vandalize. So, makikita nyo po sa bandang baba ng rock shelter na yan, may mga alphanumeric figures, siya po ay na-vandalize ng mga unang pumunta rito na hindi nila alam yung cultural significance nito. So, hindi rin natin sila pwedeng sisihin kasi wala naman po talagang proper na management noon. So, walang nagsasabi sa kanila, nag-i-inform na ito ay national cultural treasure. So, ang tendency po, human nature naman po yan, kahit tayo Pag binigyan namin kayo ng pagkakataong lumapit dyan, malamang isusulat niyo ang pangalan niyo No? Or ang gagawin nyo, hahawakan nyo siya. Kahit hindi nyo alam na powderous siya, naging part kayo ng pagkaputput, pagkabura, o yung deface na tinatawag namin. So, ito pa ang nangyari. Binigyan po kami ng grant para po i-conduct yung study, how to preserve. Kasi kung nakita po, ang number one factors ng pagkasira ay human. At dahil may mandate po ang National Museum to educate people, to inform them na merong mga ganitong traditions or culture, part ng culture natin, hindi namin pwede isara sa public para siya ay maproteksyonan. Bagkos, nagtayo po ng viewing deck to limit yung tao. At na-appreciate pa rin nila yung petroglyphs. Yun po. So, any questions po tungkol sa petroglyphs? So far po? May tanong po ba kayo?